Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Magandang umaga sa mga umaga ang oras ngayon, magandang tanghali at magandang hapon sa bawat isang sumusubaybay po sa ating pong pagtuturo ng salita ng Diyos rightly divided sa linggong ito. Ang ating pong theme ngayong linggo mga kapatid ay pinamagatang The Blood of Christ, its significance in preaching the gospel that saves today. Ang dugo ni Kristo, ang dugo ng ating Panginoong Kristo, ang kahalagahan nito sa pangangaral ng ebanghelyo na nakapagliligtas sa panahon ngayon o sa kasalukuyang dispensation of the grace of God. Ang ating pong text ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory that what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon muli na kami po ay makatutunghay sa iyong mga salita. Nawa ay malalahati ka po sa aming buhay, sa aming pag-aaral, maging higit sa lahat sa aming pong pangangaral ng Ebanghelyo na nakapagliligtas sa kasalukuyang panahon. Salamat sa mga katotohanan ng iyong salita at salamat din po sa bawat isang nagmamahal, nagmamalasakit, tumitindig, namumuhay, nakikibaka para sa katotohanan na iyong pinagkaloob sa amin sa iyong lahat ng kasulatan rightly divided. Ikaw po nawa ang malalhati, ang salita mo ma-magnify sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. May mga pagtalakay na po akong ginawa mga kapatid sa ating pong paksa na tatalakayin ngayon sa mga nakaraan. Kung maalala po ninyo sa mga sumusubaybay, ay hindi po may pagkakailan na mayroon po akong ginawang pagtuturo din sa 1 Corinthians chapter 15. At hindi ko po layunin mga kapatid na guluhin po ang isipan ng sino mang mananampalataya o sino mang mga kapatid na naninindigan sa mga verses na ito na ating pong binasa. Ang akin lamang po ay ibahagi kung ano po yung aking natuklasan at naroon po ang concern na nawa mga kapatid ay bigyan pansin po natin ang mahalagang expressions o phrases sa Word of God, digit sa lahat sa mga sulat ni Paul na siyang apostol na itinalaga sa ating mga members ng body of Christ sa kasalukuyang panahon. Madalas po na kapag nagtanong ka sa isang kapatid o kaibigan na nangangaral ng salita ng Diyos rightly divided at halimbawang itanong mo kung ano yung gospel na makapagliligtas, ang mabilis na sagot mga kapatid ay 1 Corinthians 15:1 to 4. Hindi ko na po tatalakayin lahat ng bawat detalye ng mga talatang ito kasama ang konteksto. Subalit dito po sa talatang ito ay totoo naman na binanggit po ang salitang gospel. Ayan po, hindi po may pagkakaila na binanggit po yan sa verse number, mismo sa verse number 1. At ang gospel na yan ay malinaw din na ipinangaral po ni Paul. Diniklara at pinangaral sa mga taga-Korinto. At ang gospel na ito ay sa verse 1 ay tinanggap naman nila at siyang kanilang tinitindigan. At sa pamamagitan din ng gospel na ito ay sabi nga ni Paul, sabi niya, by which also ye are saved. So, nandiyan po yung mga katagang ye are saved. Verb phrase na kung saan yung save ay nasa past form or past participle. Pero ang isang ini-ignore ng karamihan dito na expression ay yung sumunod dito po sa verse 2. If you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So, dito po sa mga katagang, if you keep in memory, hindi na po masyadong binibigyang pansin ito ng marami mga kapatid, no? Nakalulungkot, no? Then, sa verse 3 nga, binanggit na po ni Paul kung ano po yung nilalaman ng gospel. To make it short, narito po yung death of Christ sa verse 3 at nandito rin po yung burial of our Lord Jesus Christ sa verse 4 at yung kanyang resurrection. Kaya madalas, ginagamit po yung acronym na DBR, Death, Burial, and
resurrection of our Lord Jesus Christ. At madalas ay ito po yung nakikita natin na post ng ating mga kaibigan, mga kapatid sa Facebook. The only gospel that saves is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Well, mga kapatid, hindi ko po ipipilit ang anumang aking sasabihin o ituturo o isisiwalat sa teaching na ito at maging sa mga nakaraang pagtalakay. Ngunit nawa ay bigyan po natin ng konsiderasyon, mga kapatid, ang kahalagahan, gaya ng nasabi ko ng mga salita ng Diyos, ng mga expression, lalo na sa mga sulat ni Paul, na ating kinikilalang men of God or men of the hour, so to say, ngayong kasalukuyang dispensation. Dito po sa talatang ito, mga kapatid, ay obviously hindi po natin makikita ang tungkol sa dugo ng ating Panginoong Kristo. So, ang sabi po ng ilan natin mga kapatid, kapag binanggit mo na raw yung death of Christ, ay we should assume, conclusive na raw po na nandun po ang blood. Well, maganda pong katwiran yan, subalit to be technical or technically, mga kapatid, ano po? Sa verse na ito, hindi po binanggit ang blood of our Lord Jesus Christ. Ayan, at sa ating pagtalakay, makikita natin na binanggit din naman ng Panginoon ang blood, pero hindi po sa chapter na ito. So, sa chapter po na ito ay ang issue, mga kapatid, from verse 1 hanggang sa last verse ay resurrection. So, dito binigyang diin ang resurrection of our Lord Jesus Christ. At hindi lang ng Panginoong Kristo, kundi ng lahat ng mga mananampalataya, they that are Christ's, possessive po yun, at His coming. Malinaw po na dahil ang Panginoong Kristo ay nabuhay sa mga patay, ay tsak na may resurrection din ng lahat ng mga mananampalataya o lahat ng mga nakay Kristo. So, yun po ang emphasis ng gospel na yan. So, yung resurrection of Christ is a gospel itself. At hindi lang po sa konteksto, kung inyo pong babasahin mabuti, hindi lamang naman po si Paul ang nangaral tungkol sa DBR na tinatawag, maging sina Pedro, ang 12 apostles, ay binanggit sa context na ito, na naging witness o mga saksi, witnesses ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. At ipinangaral na rin po nila yan sa Acts chapter 2. Sa pangunguna ni Pedro, nangaral siya ng Panginoong Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Okay, so bagamat at that time ay wala pa pong malinaw na kahulugan kung anong ibig sabihin po ng cross, yung sacrificial work of Christ at Calvary. Pero the fact na Peter and the 11 preached Christ, that He rose from the grave, mga kapatid, ay hindi po natin pasisinungalingan yan, no? Dahil mismong dito sa chapter na ito, binanggit nga po sila ni Paul, na hindi lang exclusive na si Paul ang nangaral tungkol sa resurrection of Christ, kundi maging ang 12 apostles. So, sana i-consider po natin yan, bagamat hindi ko po ipinipilit, mga kapatid. Okay, now, uulitin ko lang po, technically, wala po tayong mababasang blood of Christ dito po sa 1 Corinthians 15, 1-4. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, ano po, you may disagree with me, hindi ko po ipipilit, na ang isang doktrina, ang isang aral, or isang gospel, kagaya nito, mga kapatid, okay, ay hindi po masusumpungan sa isang talata o isang verse. Gaya po ng aking ginawang pagtalakay tungkol sa nature of men, hindi po nakakonfine ang lahat ng information ng isang aral or teaching tungkol sa tao sa Genesis 2:7 na madalas na ginagamit ng ating mga kaibigan at mga kapatid kapwa mga ngaral. Kailangan nating aralin ang all scripture, rightly dividing, para lumabas kung ano yung mga detalye, kabuuan ng aral tungkol dyan. Tungkol sa aking tinalakay sa mga nakaraang linggo, tungkol sa nature of men, tungkol sa image and likeness of God. Kung ano yung image and likeness, kung inyo pong sinubaybayan, mga kapatid. Gayon na rin ang gospel. Ang ebanghelyo po na ipinangaral ni Pablo ay hindi po nakakonfine o matatagpuan sa isang verse lang o sa isang passage lang o sa isang talata lang. Remember, we have 13 epistles. Meron po tayong 13 epistles ni Paul. At yung buong detalye, kabuuan, yung buong buod substance ng message niya, message ng salvation, yung kabuuan ng gospel of Christ, kung gagamitin po natin yon, o yung kabuuan ng preaching of the cross, dahil mga expression po yan na ginamit ni Paul,
ay hindi po matatagpuan sa iisang verse. Yan ay matatagpuan sa mga sulat ni Paul, yung kabuuan ng doctrine na yan. Ang Word of God ay hindi kagaya ng theological books, gaya ng binanggit ko. Sa theology ay meron pong mga sections. At sa mga section na yon ay specific kung ano yung tinatalakay. Halimbawa, kung ang topic ay tungkol sa Bible, bibliology, or angels, angelology, and so forth. Ang gospel na ipinangaral ni Paul ay hindi nako-confine sa isang verse o sa isang section lang ng kanyang mga sulat. Kaya makikita po natin to, at ito'y makikita po natin sa mga sulat niya. Kaya kailangan nating alamin sa liksikin lahat ng kanyang sinulat sa ating mga Gentiles members ng Body of Christ, upang makita natin yung kabuuan, yung lahat ng detalye, yung kumpletong message na magdadala ng kaligtasan, na magdudulot ng kaligtasan sa mga taong ating aaralan. Napaka-importante po nito mga kapatid. I believe this is a very serious issue. At I believe seryosong problema rin ng Church, the Body of Christ, ang tungkol sa bagay na ito. But again, as I have said, hindi ko po ipinipilit mga kapatid. Okay. So, halimbawa, punta po tayo sa ilang mga talata sa mga kasulatan. Hindi ko po matatalakay lahat, but we will try to trace sa pangangaral ni Paul itong tungkol po sa blood of Christ, at mamaya tutunghay po tayo sa kanyang mga sulat. Okay? So for this time, magsimula po tayo sa Acts chapter 20 verse 28. At although hindi po ito sulat ni Paul, sulat po ito ni Luke. But in this case, si Paul po ang nagsasalita addressing the Ephesian elders at Ephesus. Sabi ng verse 28, "Take heed therefore unto yourselves," mga elders yan ng Ephesus, "and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood." Dito sa verse na ito, malinaw na ang church of God ay general term, at it does not only refer to one church. I believe mga kapatid, no, na ang church in the past, before the dispensation of grace, ay tinawag din na the church of God. At anyway, si Luke po ang sumulat dito, kaya yung expression na yan ay common even in the past. Bagamat ginamit din ni Paul yan sa kanyang mga sulat at maging sa mga taga-Korinto, pero may specific application sa ating kasalukuyang dispensation. So dito, ang Church of God ay grupo ng mga tao, mga saved people, na kung saan ay sinabi ni Paul, batay sa record ni Luke, na which he had purchased. He is referring to God, kanyang binili, a business term, purchased, with his own blood. So ito pong God dito cannot be the Father, dahil alam naman natin na hindi ang Father ang bumaba rito sa lupa upang magbuwis ng buhay at magpadanak ng kanyang dugo. It is very clear sa Word of God na walang ibang tinutukoy na bumili ng kanyang sariling dugo sa church o sa mga mananampalataya, kundi ang Panginoong Kristo, the Son, the dear Son of God the Father. Okay. So, yan po yung sinasabi mga kapatid. So, mahalaga po dito yung dugo, dahil it's the blood of Christ that purchased us, purchased the church of God. So, bigyan po natin ng kahalagaan, I believe, sa ating pangangaral. Then, let's turn now to Paul's epistles. Dito po sa Paul's epistles, sa mga sulat ni Paul, mga kapatid, ay hindi po labing anim, kundi it's 9 times, 9 na beses na kung saan ay referred to, ginamit, o pinatungkulan ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Okay? Titignan po natin yung mga talatang yan, dahil ito po yung ating binibigyang diin, yung tungkol sa dugo ng Panginoong Kristo na ipinangaral ni Paul, itinuturo ni Paul sa kanyang mga sulat. Magsimula po tayo sa Romans 3:25. Okay, sabi ng verse 25, whom is referring to our Lord Jesus Christ. Kung tayo po ay babalik sa verse 24, ang sabi ng verse 24, being justified freely by His grace, by the grace of God, sa pamamagitan ng katubusan, redemption that is in Christ Jesus. So, ang katubusan na kay Kristo Jesus. And we can see in this context na ang redemption ay hindi pwedeng ihiwalay, o ang katubusan ay hindi pwedeng ihiwalay sa dugo. Then we can see that sa mga susunod pang mga verses. Alam niyo yung mga verses na yun. But let's focus this time sa verse 20, dito sa text na ito sa verse 25. Whom is referring to Jesus Christ or Christ Jesus sa verse 24.
Ang Panginoon Kristo ang set forth, itinalaga o inilagay to be a propitiation. Yung propitiation is satisfying sacrifice. Sakripisyo na satisfy, okay, dun sa galit ng Diyos laban sa kasalanan. Okay? Through faith in His blood. So notice, yung redemption natin dyan ay may malaking kaugnayan sa dugo. Through faith in His, whose blood? Christ's blood. Okay? So doon sa pampalubag-loob na yon sa Tagalog, ano po, sa satisfying sacrifice na yon ng Panginoon sa Kristo sa krus, nandoon yung pagdanak ng kanyang dugo. Okay? To declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Well, may malalim pong mga kahulugan itong mga salita dito, mga terms of the gospel, but I will not be emphasizing yung mga issues dyan. Ang point ko po dito is, ang Diyos ang actor, whom God, siya pong naglagay sa ating Panginoong Kristo upang maging satisfying sacrifice through faith in His blood. So, yung faith in this verse, mga kapatid, is not our faith, but it's the faith of the Father who set forth Christ as a propitiation. Okay? Propitiation for sins. Okay? Then sabi niya, to declare His righteousness, God's righteousness for the remission of sins that are past. Yung salitang remission na exclusive, ginamit po yun sa bansang Israel. Hindi po sa atin. Notice na remission of sins that are past, referring to the people in the Old Testament. Sa atin, ang ginamit na salita ay forgiveness. Sa Israel, ang salitang forgiveness, although may ibig sabihin na ang remission ay may ibig sabihin na forgiveness, ay it's exclusively ginamit sa kanila, hindi po sa atin. Sa atin ay forgiveness, as we look at the verses later na atin pong babasahin. Okay, so to declare, verse 26, I say at this time His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. So eto, meron pong issue ng faith in Jesus, tayo yon. But sa verse 25, it's God's faith. Although wala pa yung coming sacrifice, yung redemption through Christ's blood, ano po? In the past, ay nagawa ng Diyos na magpatawad ng mga tao, we will say Old Testament saints, sa bansang Israel, kagaya nila Abraham, David, sila po yung highlighted dito na justified by faith, no? Justification ng Jesus, verse 24. Okay, nagawa niyang magpatawad dahil in His plan or in His mind, we will say, ang kanyang anak anyway ay paparito para tubusin ang kanilang kasalanan. At that redemption, although hindi pa nangyayari, ay masasatisfy ang Diyos Ama. So, wala pa yung actual shedding of blood, yung sacrificial work of Christ ay nagawa ng mag-remit o magpatawad ng Diyos sa mga kasalanan sa nakalipas na panahon. Yung mga Old Testament saints. At in this verse also, the word forbearance is used, verse 25. Yan ay habang God was patiently waiting for that coming sacrifice of His Son. And anyway, God was justified sa kanyang ginawa. Kung kukwestiyonin, ba't mo ginawa magpatawad sa kasalanan ng mga tao in the past na wala pa naman yung actual sacrifice? Well, God is now justified sa kanyang action, sa kanyang faith in the blood of His Son for the redemption of sins that are past. Dahil nangyari na po, mga kapatid. Okay, so yun po yung punto. Hindi na po natin pakakahabain. And I'm hoping na nakita po natin yung kahalagahan ng blood sa ating pong redemption at justification. Redemption is yung full payment ng ating mga kasalanan, I should say, o yung freedom natin from sin by payment of a price. And that price is no other than the blood of Christ. Purchase us, tayo po ay binili sa pamagitan ng kanyang dugo. He bought us with a price. 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. Ayan, mga kapatid. And then, Romans 5:9. Dito po sa Romans 5 ay nandito po yung, we will say, sa context po na ito, mga kapatid, nandito po yung death of Christ sa verse 8. Okay?
But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died. So, nandiyan po yung death, yung physical death of our Lord Jesus Christ. And of course, kasama na rin yung suffering ng kanyang soul at Calvary, mga kapatid. Okay, so nandiyan po yung death. And then, sa verse 9, much more than being now justified. So again, ang issue is justified. Justification, gaya sa Romans 3:24. Okay, by His blood or through His blood. Sabi ng verse na ito, much more than being now justified by the blood of the Lord Jesus Christ. So, we cannot avoid teaching or preaching or talking about the blood of Christ kapag ang pinag-uusapan, justification. Justification unto salvation or justification unto eternal life. Mga unbeliever po ang ating pangangaralan yan, mga kapatid. So, i-emphasize, bigyan din po natin yung justification by the blood of Christ. And then sa mga sumunod na salita, we shall be saved from wrath through Him. Dahil tayo po ay justified by the blood of Christ, tayo po ay maliligtas from the wrath of God in the future. Okay, sabi ng verse is, we shall be saved. Ito po ay future. So, we are no longer under condemnation, but time will come that God will show His wrath. At hindi na po tayo kasama doon sa pagpapahayagan ng Diyos ng kanyang puot. Lalo na pagdating sa kanyang ikalawang pagparito. At maging doon sa judgment, doon po sa Great White Throne Judgment na tinutukoy ng Revelation chapter 20. Okay? So dito sa verse 10, binanggit din ang death of His Son. Sa tatlong verses 6, 8, and 10, binanggit ang death. Pero dito sa death na ito, nandyan yung blood. So, complete picture ng cross, mga kapatid. Ng suffering ng Panginoong Kristo sa cross. Okay, let's move further. 1 Corinthians 10:16, di ko na rin po tatalakayin ng detalye, mong detalye. But this is talking about the blood of Christ. Verse 16, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Madalas ginagamit po itong verse na ito to say and teach na kailangan nating mag-observe ng tinatawag na the Lord's table. Dito sa context binanggit yan, chapter 11, yung tinatawag na the Lord's Supper. Okay? And then, maaaring ang iniisip ng iba, ito'y tumutukoy doon sa mga literal na cup na ginagamit, mga elemento, kapag nag-observe nga ng tinatawag na Lord's Supper. But I don't think na yun po ang tinutukoy, mga kapatid. Okay? Dahil dito sa verse na ito ay may binabanggit na the communion of the blood of Christ. So, hindi po ito yung communion na ino-observe nating mga Katoliko. Kami po ay, ako po ay nasa Catholic belief ay meron pong ganitong paniniwala, no? Na yung ostia na isusubo po sa atin, tinatawag po yung body of Christ. Okay? Ang teaching behind that ay ang nangyayari po dun sa wafer na yun ay nagkakaroon ng tinatawag na transubstantiation. So, nag-change yung pong wafer na yun, yung bread na yun, no, ay nagiging actual body of Christ. At yung kopa na iinuman ay nagiging actual blood of Christ. Yun yung tinatawag na transubstantiation. Yun namang consubstantiation, yun naman po yung nandoon yung presence ng body and blood of Christ doon sa wafer o doon sa tinapay na pinapartake at doon sa iniinom din na wine or juice. Yun po yung mga teaching behind that. But I believe figure of speech po itong mga kapatid. Ito pong communion of the blood of Christ. May literal na blood of Christ, yung communion dyan ay hindi yung literal na pag-inom, pagkain natin ng tinapay o wafer o pag-inom ng alak, something like that. So that's not my topic, but my point is that dito binanggit po ang blood of Christ. Na kung saan meron tayong communion as believers. Through His blood we are purchased. Through His blood we are justified. We have that communion, spiritual communion as members of the body of Christ. 1 Corinthians 11:25. Okay, ito yung tinutukoy ko kanina, binanggit ko kanina na the Lord's Supper na pinapractice ng marami nating mga kapatid. Ano po? Dahil nga ito ay revelation na ibinigay kay Paul. But again, this is not my topic.
I would like to read verse 25 at magbibigay ng konting comment lang po mga kapatid. After the same manner also, he took the cup. So dito ang senaryo ay nung gabi ng Panginoon ay kasama niya ang 12 apostles. Hindi pa po ligtas si Paul noon. Bumabalik po ito mismo sa mga naghanap na pangyayari na nakarecord sa Matthew, Mark, Luke, and John sa tinatawag na 4 Gospels. So after this manner, he, the Lord Jesus Christ, took the cup. When he had supped, sabi niya, saying, kausap po niya dyan 12 apostles, "This cup is the New Testament in my blood." So, nandyan po yung my blood, the blood of our Lord Jesus Christ, Christ's blood. "This do ye," gawin niyo ito, yung kanilang ginawa doon sa Last Supper na yun, recorded sa Matthew, Mark, Luke, and John. "This do ye as ye drink it in remembrance of me." Ang kausap dito ng Panginoon ng 12 apostles, hindi po ang body of Christ. Dahil ito po yung the same night na kasama niya ang 12 apostles, na kung saan ay pinagkanulo siya ni Judas. Sinasalaysay lang po ni Paul dito kung anong nangyari at kung para kanino ba talaga itong observance ng tinatawag na Lord's Supper. Okay, yan po ang punto. But again, this is not my topic. Verse 27, "Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord." So meron ditong again, sa verse na ito, blood of the Lord. Okay? So, sa mga nag-o-observe po ng Lord's Supper na tinatawag, ay bago po mag-partake, ay tinuturuan po tayo noon at ginagawa ko rin po na kailangan maging karapat-dapat tayo. Kailangan na humingi muna tayo ng tawad kung meron tayong kasalanan. Kaya, may kaakibat na confession of sins kapag nagpa-partake ng Lord's Supper. But, yung confession of sins ay hindi po itinuturo ni Paul sa kanyang mga sulat. Ano po? At I don't believe na merong any member ng body of Christ na guilty of the body and blood of the Lord. Paano magiging guilty ang isang member ng body of Christ sa body and blood of the Lord? Na tayong lahat ay napatawad. Okay? Lahat ng ating kasalanan napatawad, justified. Ano po? Redeemed. Paano magiging guilty ang isang member ng body of Christ? Okay? So, condemnation po yun on the part of the believer kung siya ay guilty of the body and blood. So, hindi po yan ang punto ni Paul. And I believe, kung magkakaroon ulit ng pagkakataon, although tinalaki ko na po ito, I'll be talking about the Lord's Supper sa context na ito. Kung ito po ba ay para sa atin talaga. Okay, let's move on to another verse, Ephesians chapter 1. Sabi ni Paul sa mga Ephesus, I should say, "In whom we have redemption," in whom is si Christ, ang Panginoon sa Kristo. Sa Kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. So again, how could we preach and teach redemption kung walang pagbabanggit ng dugo ng Panginoon? Kung yung death lang, wala ang blood, I don't think we can preach redemption, katubusan ng ating mga kasalanan, full payment of our sins. Dahil malinaw sa verse na ito, ang ating katubusan ay through His blood. So mga kapatid, sana hindi po natin gamitin tong verse na ito. Don't miss this verse kapag tayo po ay nangangaral. Huwag po tayo mag-confine lang sa isang talata. Dahil gaya ng sinabi ko, hindi po kagaya ng theological book ang Word of God, ang all Scripture. Nasa mga ibang parte pa yung mga detalye ng kabuuan ng gospel na ipinangangaral ni Paul. At dito, ang binibigyang din natin ay hindi lang yung death, kundi yung blood sa salvation, justification, and redemption ng isang hindi paligtas, mga kapatid. Okay. At another verse, Ephesians pa rin, chapter 2, verse 13, "But now," so dito naman, ang issue ay dispensation. Mayroong time pass, okay, at mayroong now. May periods of time na binanggit, dalawa. Alam natin yung pagkakaiba sa time pass at sa now period. "But now in Christ Jesus, ye," tayo mga Gentiles, uncircumcision sa verse 11 and 12, ano po, mga uncircumcision or Gentiles, ay ano po nangyari? Ye who sometimes, Gentiles po yan, or uncircumcision, were far off, tayo po ay malayo. Ang malapit noon ay ang Israel, ang circumcision.
are made nigh, tayo po ay napalapit by what? By the blood of Christ. So, importante po ba ang dugo ng Panginoon? Dispensationally, kung paano tayo pong mga Gentiles ngayon napalapit at naging member ng body of Christ, apart from covenants, apart from Israel, yes, dahil yan ay by the blood of Christ, mga kapatid. So, ang sino mang tao by application ng mga Gentile ay mapapalapit lang sa Diyos o tatanggapin ng Diyos, kagaya ng Israel in the past na kanya by the blood of Christ. Ayan. Which is shed or was shed on Calvary when He died there, mga kapatid. Colossians 1:14. Ito po ay cross-reference na Ephesians 1:7. In whom, in Christ, we have redemption. Meron po tayong katubusan, and again, through His blood. Sa NIV, sa ilang mga versions, wala po itong through His blood. So, I am not using versions na wala ito pong blood. May mga Bibles ngayon na para bagang tinuturo nila, no? Hindi siguro tamang sabihin para bagang. Talagang tinuturo nila na hindi mahalaga ang dugo. Nakalagay lang po doon, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Well, we cannot say that. Yan po ay paglapastangan sa gospel na ipinangangaral ni Paul. Paglapastangan sa dugo ng Panginoon kung tatanggalin po natin yung kanyang dugo sa pangangaral ng kaligtasan, mga kapatid. Gaya ng ginagawa po ng ilang mga corrupt translations. NIV, for example, mga kapatid, no? Okay. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So, doon sa kapatawaran ng kasalanan, you have to emphasize redemption through the blood of Christ. Gaya ng sa Ephesians 1:7. How could you say ang Diyos nagpapatawad at ang minemention lang natin ang death without mentioning the blood of Christ? Sana yung nasundan po natin, mga kapatid. So, kapag nag-preach po tayo ng forgiveness of sins sa unbeliever, dahil yun po yung nais ng Diyos, ipangaral natin yung total, complete forgiveness, emphasize yung death of Christ, Christ died for us, and then yung blood of Christ, may redemption, may forgiveness of sins, may justification through His blood. Romans 5:9. Colossians chapter 1 pa rin tayo, verse 20, and having made peace, notice again, through the blood of His cross, sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sino yung His? The Lord Jesus Christ. Ano po yung ginawa nun? Yung peace. Having made peace. Hindi lamang meron tayong peace with God, kundi dito ang issue, mga kapatid, ay yung reconciliation ng lahat ng bagay back to God through our Lord Jesus Christ. At yung through our Lord Jesus Christ is through the blood of His cross. At dito sa context na ito, na-mention din po, mga kapatid, ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Halimbawa, basahin ko lang po muna ang verse 20. Having made the peace through the blood of His cross, by Him, by the Lord Jesus Christ, to reconcile all things unto Himself. Yung i-reconcile o panunumbalikin na lahat ng bagay sa kanyang sarili ay yung heaven and earth. So verse 16, all things were made by Him and for Him. Ito yung i-reconcile niya. Bakit kailangan i-reconcile sa Diyos? Through the blood of Christ's cross. Dahil itong dalawang territories na ito, or dalawang lugar na ito, ay sa kasalukuyan, mga kapatid, ay nasa poder ngayon, o part of it we will say ay nasa poder o kapangyarihan, control ng dyablo. So when Satan fell from heaven, ay nadala po siya mga angels, at sila ngayon ay nakahimpil dyan sa high places. Sabi na Ephesians 6:12, may mga spiritual wickedness yan dyan. May rulers of the darkness of this world. So meron silang government dyan. And then dito sa lupa, Satan is now the God of this world. Na i-offer nga niya sa Panginoong Jesucristo dahil delivered sa Kanya ang mundong ito. Yung kingdoms of this world and its glory. Yan ay naagaw niya o napasa Kanya nang mahulog sa pagkakasala ang unang tao, si Adam and Eve. So, yung mga bagay na yan na nasa poder ng kaaway, we will say, nasa control ngayon ng kaaway, ay pinanumbalik ng Diyos sa Kanya. I-restore ng Diyos sa kanyang sarili. I-reconcile niya sa kanyang sarili. Itong mga lugar na ito. Itong earthly government, heavenly government na kasalukuyang may control, kapangyarihan, and dyablo. At yan ay mapanunumbalik, sabi ng verse, o napanumbalik through the blood of His cross.
Then sa verse 22, in the body of His flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. Siyempre, may mga subjects o may mga magmamano, mag-inherit nitong dalawang lugar na ito. Ang heavenly government at ang earthly government. Sa bansang Israel, ang earth at tayo naman ay sa heavenly places. Kaya ang blessings natin ay all spiritual blessings in heavenly places. Pero hindi natin ma-occupy yan kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus. Kung hindi dahil sa kanyang kamatayan, sa kanyang dugo, hindi po marireconcile yan. Of course, tinago ng Diyos yan. Naging kasama yan sa sikreto na itinago niya. Dahil hindi alam ni Satan na wala siyang kamalay-malay na itong dalawang lugar na ito na may control siya ay mababawi pa ng Diyos. Dahil naagaw naman ni Satan yan, no? Sa pamamagitan ng deception at napasa kanya. Pero hindi niya iniisip na babalik pa yan sa Diyos. Kaya nga, naglihim ang Diyos. Ginawa niya isang lihim o itinago niya isang lihim. At yun ay tungkol sa cross of Christ. Maging yung kaligtasan natin, no? Yung significance of the cross. Na kung alam lamang ng princess of this world, I believe na si Satan and the fallen angels na kasama niya, may mga human entities din dyan, mga kapatid. Kung alam lamang nila na yung palang kamatayan ng Panginoon ay magdudulot ng kaligtasan, reconciliation sa tao, okay? At dito sa Colossians 1, I should say, ay reconciliation din. Mapapanumbalik sa Diyos yung mga gobyernong yan sa heaven at sa earth. Hindi ipapapatay ng diablo ang Panginoon sa Kristo. Pero of course, wise, the only wise God. Inilihim niya yan, natapos ang cross, and then later on, nireveal niya kay Paul. But of course, alam na po ng diablo yan ngayon. Kaya ginagawa niya ang lahat ng bagay para pigilin na maagaw sa kanya, mapanumbalik sa Diyos. Itong dalawang lugar na ito, maging ang mga tao na magiging subjects nitong two aspects of God's kingdom, we will say, or two places, heaven at saka earth, ay pilit na ginagamitan ng diablo ng false gospel, ng maling ebanghelyo. Kaya nga yung gospel ngayon na ipinangangaral ni Paul ay maraming maling ini-insert o kaya naman ay isinisingit na mga terminologies na sumisira sa kadalisayan sa pagkapuro ng gospel of salvation. At nakalulungkot, mga kapatid, sana hindi po tayo maging guilty dyan na sa pangangaral natin ay hindi na po kasama ang dugo ng Panginoon, left out na. Well, hindi po yan ang tinuturo ni Paul sa kanyang mga sulat, gaya ng ating binabasa at pinag-aaralan ngayon. So, importante yan sa reconciliation ng tao, redemption ng tao, justification ng tao, salvation ng tao, of course, forgiveness of sins, reconciliation ng lahat ng bagay back to God, yung heaven and earth, yung thrones, dominions, principalities, powers. Colossians 1:16. Yan ay dahil sa blood of the cross of Christ at sa death niya on Calvary. Let's move on, mga kapatid. Well, yan po yung siyam na beses na ginamit po ang dugo ng Panginoong Jesucristo sa mga sulat ni Paul. Well, hindi ko na po matatalakay lahat. Babasa lang po ako ng ilang mga verses. Sa Hebrew epistles na tinatawag, Hebrews to Revelation, ay highlighted din po ang blood of Christ. Of course, ito ay specifically addressed to the nation of Israel, at ito ay may malaking kaugnayan sa tinatawag na New Covenant na ginawa ng Diyos with the house of Israel and with the house of Judah. I believe na wala tayong kinalaman sa New Covenant dahil malinaw po yan sa Word of God, Ephesians 2:11 and 12, strangers from the covenants of promise. At sa Romans 9:5, ang mga covenants ay pertains to Israel, hindi po sa atin. So, it's completely and entirely new thing na revelation ibinigay kay Paul. Wala po tayong kaugnayan na i-believe sa New Testament, kundi may revelation na ibinigay kay Paul na ang Diyos ay bubuo ng isang bagong katawan, the same event na nangyari sa cross, but different group of people ang kinaukulan, at may new message, revelation na ibinigay kay Paul tungkol doon sa death of Christ na yan at Calvary. At yan ay maintindihan natin sa mga sulat ni Paul. Ganun sinabi ko, ang Hebrew epistles has nothing to do with us in the sense na ito is sa Israel, at ang emphasis is the blood of the new covenant. But again, very important yung dugo. Hindi na po ako magbabasa ng lahat ng talata. Halimbawa sa chapter 9, ilang beses pong ginamit, no, yung significance nito sa
bansang Israel naman, sa New Covenant. At I believe na part din ito ng gospel na of salvation na kailangan nilang paniwalaan, no? Yung salvation unto eternal life. Ito po yung isang confusion na nangyayari sa mga rightly dividers. Sinasabi nilang karamihan ng ating mga kapatid na ang salvation daw in the future sa bansang Israel, no? Salvation unto eternal life ay may kasamang gawa. Using James chapter 2, Matthew chapter 20, 4 verse 13, he that endureth unto the end, the same shall be saved. May mga context po yan. Nakakalungkot, no, na hindi nila binibigyang diin itong tungkol sa sacrificial work of Christ. Samantalang sa New Covenant, sa mga sulat ni na Pedro, Hebrew Epistles, ay binibigyan din yung death and blood, na kung saan may eternal forgiveness, may eternal redemption para sa bansang Israel, apart from any works of any kind, mga kapatid. Halimbawa, sa Hebrews 9, ay dito po binanggit verse number 13. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctify to the purifying of the flesh. O yung mga animal sacrifices, blood of bulls, purifying of the flesh lang yun, hindi eternal salvation. How much more the blood of Christ? Okay, yan, yung blood of Christ. Who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience. Inner man na, inner being na, from dead works to serve the living God. Kinukumpara dito yung Old Testament at sa New Testament. Animal sacrifices ng Old Testament at yung sacrifice ng Panginoon under the New Testament. Verse 15, for this cause, He, the Lord Jesus Christ, the mediator of the New Covenant, but by means of death, so nandiyan yung death ng Panginoon, for the redemption, nandiyan po yung redemption, yung death, yung blood, nandyan sa redemption din, ukol sa mga Israelites na believers, na siyang beneficiaries, okay? Redemption of the transgressions that were under the First Testament. Walang kakayahang tubusin ng Old Covenant or Law of Moses, yung kasalanan ng Israel. Pero may kakayahang tubusin yan ng blood of Christ. They which are called might receive, ano po ang matatanggap through the blood of the New Testament, the blood of Christ, the promise of eternal inheritance. So kung wala po yung shedding of blood, di po magte-take effect. Kung wala yung death of the testator, blood, shedding of blood, hindi po magte-take effect yung promise ng Diyos sa New Covenant for the nation of Israel. So hindi magkakaroon ng eternal inheritance kung wala po yun. At may kaugnayan lahat yan sa kanilang eternal salvation din. Okay? Verse 12 ng chapter 13, wherefore Jesus also, that He might sanctify the people, yung salitang sanctify, to set them apart as holy unto God, with His own blood. Hindi po by the works of any Jew, kundi by His own blood, by the work of Christ, by the sacrifice of Christ, suffered without the gate. Okay? So you can read Hebrews at makikita niyo yung importance ng blood of Christ para sa bansang Israel, para sa mga sumampalataya sa bansang Israel. Verse 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father, ang sinusulatan mga Jewish believers scattered abroad, through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling what? Of the blood of Jesus Christ. Kaninong obedience? Obedience of Christ yan. Kagaya ng sa atin din. Through the obedience of Christ or faith of Christ, tayo po ay napatawad, na-justify. Ganun din sa kanila. Unto the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Verse 18. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. But, notice, speaking to the Jewish believers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So yung redemption nila, through the blood, precious blood of Christ din. Kagaya natin. Pero ito'y related again, as I've said, sa New Covenant. Sa atin ay walang ganong binabanggit si Paul. 1 John 1:7, but if walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So, paano sila malilinis sa lahat ng kasalanan? Sa pamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo. 1 John 5, 6-8, this is that He that came by water and blood, so nandyan po yung blood, even Jesus Christ, not by water and blood, but by water and blood, and it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. So, binanggit po ang blood dyan sa verse 6. Okay? So,
Another verse is Revelation 1:5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead. So, ang Panginoon Kristo, first begotten of the dead. Tinawag din siyang firstborn from the dead. First fruits of them that are asleep. So, 1 Corinthians 15. May kugnayan lahat sa resurrection. And the prince of the kings of the earth. Okay? Siyang prince of the kings of the earth. Unto him that love us, particularly mga Hudyo na ang tinutukoy dito. Unto him that love us, past tense, kagaya din sa atin. Yung love of Christ, or yung we are more than conquerors through him that love us, who gave himself for me, who loved me and gave himself for me. Past tense po yun sa Galatians 2:20. Ganun din po sa kanila, going back to the cross of Calvary, sa death and shedding of blood of Christ. Unto him that love us and wash us from our sins in his own blood. So hindi po sila napatawad o nahugasan dahil sila ay sumunod hanggang kamatayan. Hindi po. Ito po ay tumutukoy sa eternal salvation nila. And through the blood of Christ, redemption through the blood of Christ, yung eternal forgiveness, yung purging ng kanilang conscience through the blood of the new covenant, through the death of the testator, the Lord Jesus Christ. Revelation 7:14, and I said unto him, Sir, thou knowest, and he said to me, These are they which came out of great tribulation. So after great tribulation, second half ng 70th week, and have washed their clothes, or robes, I should say, and made them white in the blood of the Lamb. Dahil sumampalataya sila, tinubos sila by the precious blood of Christ. Mga remnant na po ang tinutukoy dito. So malinaw mga kapatid ang kahalagahan ng dugo ng Panginoon. Hindi lamang sa New Covenant, kundi sa ating mga members ng Body of Christ. So pakiusap ko lang, kung mamarapatin ninyo mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, kung tayo po ay mga ngaral ng kaligtasan, huwag po nating kalilimutang bigyang diin ang dugo ng Panginoong Kristo. Kagaya ng pangangaral, pagtuturo ni Paul sa kanyang mga sulat. So, sa ating pamumuhay, everyday, we have also to think about that wonderful sacrifice, once and for all sacrifice of Christ. The giving of His life on Calvary for us, yung shedding ng kanyang blood for our, uulitin ko, for our redemption, forgiveness, justification, unto eternal life. So, the next time na ipangaral po natin, pakiusap lang kung maaari, pero hindi ko pa rin ipipilit, don't just confine to 1 Corinthians 15:1-4. Use completely yung mga detalye na ginamit ni Paul sa kanyang mga sulat, upang maging maliwanag naman po yan sa mga unbeliever at may tiyak na kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. So, yan ay pakiusap lamang po, mga kapatid. Ang impact po nito sa ating buhay, kung naiintindihan po natin ang kahalagahan nito, mga kapatid, it will change us. Yung kahalagahan nitong message na itong gospel na ito, kung ating titindigan, lalakaran sa pamuhay, ipaglalaban, may malaking impact po ito sa ating buhay, mga kapatid. It will change us. It will change our mind, our inner man. It will strengthen us. At may manifestation sigurado yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi po sa religious na paraan. Batid po yan ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos. So think about who Christ was, what Christ did for us at Calvary, mga kapatid, sa ating everyday life. Hindi lang yung iisipin mo o maiisip mo lang, aalalahanin mo lang ang dugo at katawan ng Panginoon kapag you are partaking the so-called what we call the Lord's Supper. In our everyday lives, kahit hindi ka gumagawa ng ganong activity, you can think about the Word of God, the verses that talks about the sacrifice of Christ, the death of Christ, the blood of Christ, at yung mga benefits, mga blessings, yung blessings na umagos, so to say, at Calvary dahil sa ginawa niya. You can think about them every day as your motivation, our motivation to be faithful in serving our Savior every day hanggang sa end ng ating buhay, mga kapatid. Kung ikaw ay anak na ng Diyos, keep on preaching Christ crucified, the preaching of the cross, emphasizing the death and blood of Christ at Calvary for the salvation of those who will believe. At yung impact niyan sa ating buhay, nawa ay yung conversation or manner of life natin, gaya ng sa Philippians 1:27, ay yung gospel of Christ. Yung truth ng kamatayan ng Panginoon, yung crucifixion niya dahil crucified with Christ tayo, yung old man crucified.
Yung death ni Christ is ibig sabihin dead to sin na tayo. At yung kanyang burial kasama po yung curse ng kasalanan, dulot na curse ng kasalanan na ibinaon o inilibing. Okay? At nung mabuhay na maguli with glorified body, in that glorious or glorified body ng Panginoon sa Kristo, we have that resurrection life of Christ alive in us. He is in us. Christ must be the issue in our daily life as believers to honor and glorify God. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Nawa ay nakapagbigay ng palaisipan sa atin at hamon sa pag-aaral itong ating mga tinalakay ngayon. But again, as I've said, I'm just sharing what I have studied and discovered from the scriptures. At you can disagree with me if you will. But again, ang plea ko, ang pakiusap ko is consider these verses in preaching the true gospel that saves today in this present dispensation. Bago po tayo magtapos, manalangin po tayo. Maraming salamat po, Diyos, Ama, sa inyong katapatan. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong biyaya, kaawaan. Salamat po sa detalye ng Ebanghelyo na kapagliligtas na nakalahad sa iyong mga salita sa pamagitan ni Paul na aming apostol. Salamat na wala po kaming alalahanin. We need not to worry about our future dahil kami po ay kompleto na pong napatawad sa lahat naming kasalanan, natubos, napaghimatwid, at may buhay na walang hanggan. We have all the blessings and benefits of the cross of Christ, the death, the shedding of blood of our Lord Jesus Christ. And of course, we believe that our Savior is alive forevermore because He rose from the dead. Thank you, Lord, for these truths. May it be na ito po ay manatili sa aming buhay at maging bahagi na aming buhay hanggang sa aming paglisan sa mundong ito. Kung aming dinadala at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Hanggang sa muli.